Ginagabahan ako ng kotse. Pang-pito na to, pero ngayon lang ako kinabahan ng ganito eh. Na-pressure ako bigla. Guys, welcome to Budge Speaks Podcast once again. And syempre, kasama natin for today ang isa sa mga mentors ko na talagang naghulma kung nasaan at kung bakit ako nandito sa success na meron ako ngayon. No other than my mentor, Kenichi Enda. Hello. Ayan. Ano meron dito, pre? Grabe. Napunta ako bigla dito. Inimbita mo ako eh. Kinakabahan ako, coach, ngayon talaga. Sobra. As in, first time ko ulit siya makausap for this type of session. And talagang sobrang overwhelmed, no? Sa lahat ng mga pinodcast ko dito, ngayon lang ako nag-intay ng 5 minutes na nasa labas kahit wala pa yung bisita. So, ganun ka-special tong taong to, no? So, for the viewers say, coach, sino si Ken Enda? Simpleng mamamayang Pilipino na kung sino ko ngayon, dati akong bantay ng computer shop. So, ako yung isa sa mga hopeless individual. Inisip, ganito talaga buhay. Wala nang mangyari sa atin, pare. Lalo na hindi ako tapos ng pag-aaral. So, isa ako sa mga ganon. And then, one day, opportunity came. Actually, it's not an really opportunity, but a person who brought me the opportunity. And ang lamang ko lang that time, wala kasing mawawala sa akin. Bantay ako ng computer shop, hindi ako tapos ng pag-aaral. In short, walang future sa traditional way on how to earn money like sa corporate or being an employee. Or even ang OFW, hindi ako qualified doon kasi hindi naman ako tapos ng pag-aaral at wala akong experience. So, yun yung naging edge ko kasi ang thinking ko lagi, wala naman mawawala sa akin eh. So, coach, ngayon kasi very successful ka na nakikita ng ibang tao, no? Ano ba yung una mong pinasok para marating mo yung ganyang stage ng buhay? Yeah, I was invited in an MLM company. So, technically direct selling, where you sell products and of course, invite people to be your business partner. And then of course, yung Show My King, Tok Tok, Boy Bondat, Noodle House, Mang Box, Siopaw the King, Burger Factory, and Sergeant Sisig. Mga 15 years na ako sa MLM industry. So that's where I started. Ano na yung current na meron ka, coach, ngayon? Kasi syempre, medyo matagal na rin yun eh. 15 years ka na nasa network marketing eh. Anong meron ng isang Kenichi Enda ngayon? Meron in terms of materials. Material. Given na yung mga kotse, ang pinaka-latest kong gamit ngayon is on yung Audi R8. So I was able to bought a house and lot in Greenwoods Executive Village. I think that's worth 28 million right now. Of course, yung security and secured future ng mga anak ko, especially my family. All I can say, siguro yun yung meron ako. But pinaka-top of the line siguro, kung ano yung pinaka-gusto ko ngayon is yung time freedom. Kasi matakaw ako sa tulog. Yung pinaka-gusto ko sa lahat ngayon, kahit anong oras pwede ako matulog at kahit anong oras pwede ako gumising. Because right now, sa sobrang daming hassles sa buong mundo, side hustles, trabaho, minsan yung tulog, ano na yan, luxury na yan sa ibang tao eh. Totoo. Especially yung mga may part-time job pa or nagtatrabaho tapos meron pang side hustle. Parang minsan dumating sa punto, pangarap nila makatulog ng peacefully na matagal. 8 hours. Yeah. So, isa yun sa pinaka-gusto ko right now sa nangyari sa akin kasi lagi kong priority enough sleep. Mas nagiging productive ako kumpara lagi kong ipipilit yung sarili ko na walang tulog. Tapos hustle dito, hustle dyan. Hindi ka on it eh. Hindi ka full in. Hindi ko yung full potential pag kulang ka sa tulog. I've been a network marketer also and one of the core leaders ni Coach Ken, no? And makikita mo dito yung pinagkaiba talaga ng mga nagne-networking ng mga geologs compared kay Coach Ken, no? Na kasi minsan kapag tinanong mo ano meron ka, talagang todo flex eh. 'Di ba? Coach, ikaw hindi mo ginagawa yung ganung marketing? Actually, I just post things like yung mga sasakyan, mga gamit because I just love it. Not for anything else. Kasi marami naman sa social media. Depende kasi sa tumitingin. Hindi naman napipigilan yung tao pag nag-post ko ano ulam niya. Kung saan siya pupunta ngayon. O kahit bumili siya ng Starbucks sa labas. Ayun na yung freedom of speech. O kung anong gusto niyang gawin sa wall niya. So, depende na lang kung paano tignan ng tao. Ako naman, I keep on
posting things like that, like yung sasakyan, or even yung travel, just to let other people know na possible to mga bagay na to. Why not pursue it? From someone na hindi naman graduate at dating bantay ng computer shop, very inspiring nga talaga yung mga ganong type of post, no? And coach, no, pag sinabi kasi una alam naman natin MLM, direct selling, networking, at the end of the day, sasabihin ng tao, networking pa rin yan 'di ba? Scam yan Ano bang, bakit ba ganun yung isip ng tao at bakit dapat hindi ganun yung isipin nila? Actually, sobrang subjective yan and sobrang controversial yung topic na yan Kasi, nasasabi nilang scam or pangit yung network marketing because of their experience. Nagkataon siguro, unang sali nila, scam yung napasok nila. Akala nila network marketing yon. The real network marketing is, number 1 talaga dapat may produkto. Pag walang produkto yan, matakot ka na agad. Kasi mangyari, puro pera-pera. And most of the scams, technically, nag-evolve sa yearly Parang last year lang, nag-umpisa sa crypto. By the way, crypto is legit. But yung mga scammer, they are using crypto to scam people. Kasi syempre, if you want to buy crypto or you want to trade, may mga platform naman na nandyan. Register for free. Pasok ka ng pera mo, anong gusto mong laruin. Yun yung legit. You don't need anything else. You don't need anyone else. Just register to a platform or even sa mga forex or even stocks. Or usually kasi pag scam, ang goal niyan scam. Scam na talaga. So gagawa sila o gagamit sila ng iba-ibang klaseng industry or platform to scam people na walang alam. Syempre pag walang alam at napaliwanagan yan, kung ano yung narinig nila, yun na yung paniniwalaan nila. Di ba lumabas pa madalas, yun nakikita natin sa news, na scam sa mga manukan kuno, yung itlog, aantayin, magiging manok. Recently lang, mga 2 years o 3 years ago, ginto naman. Diba? So, maniwala ka sa akin, baka dumating pa sa punto, pati ipis, isda, bundok. Alimango, meron. Alimango puno. So, yung mga ignorante in terms of investment or ano yung difference nung scam sa hindi, sila talaga nagbibiktima. So ngayon, yung mga tao na biktima na yon, akala nila yun yung networking. Kasi doon sila napasok But that doesn't mean network marketing or MLM is a scam. Kasi kung scam yan, we do have a lot of companies right now, not only in our company, banggitin ko like Avon, Sara Lee, Boardwalk, Usana, Herbalife, Forever Living. Yan yung mga company, dagdag mo pa, Nuskin. Yan yung mga companies na sobrang tagal, na mas matagal pa sa kahit anong industry right now, na mga bago. Ano meron sila? Produktong maganda. So ngayon, yung ibang mga scammer talaga, ginagamit yung industry para makapag-scam ng mga taong walang alam. So they thought na ang network marketing, pera-pera. Ang isang MLM o isang network marketing company na walang maayos na produkto, hindi siya tatagal. Kasi the reason why tatagal ang isang company, dahil ginagamit yung produkto at maganda yung produkto. At may bibili ng produkto, may sumali man o hindi. But most of the local companies right now, syempre yung mga gustong yumaman na mabilis, lalo na yung mga dating networker na nagtatayo ng company. So they will just conceptualize products na parang kahapon lang naisip 99 in 1 coffee, 99 in 1 soap, lahat na Basta masabi lang may product. Basta masabi lang na may produkto. And then, ang pinaka selling point is, pag sumali, yayaman ka dito. It doesn't work that way. So yun yung difference nung legitimate tsaka hindi. Pag hindi ginagamit ng tao yung produkto at hindi talaga, ultimo yung member hindi binibili o iniinom, that's how they will fall. Kasi, ang negosyo kahit anong industry kailangan ng repetition ng consumer. Cellphone nga, iPhone nga, kakalabas na ng 14, may 15 agad, may 16 agad. So, they keep on enhancing their products. Kahit naman sa F&B, nagdadagdag ng mga produkto pa rin Totoo. Or even hindi sa mga tangible na may kapalit agad like yung pagkain or item. Even sa services, nag-i-evolve yan. Pero pag yung produkto at serbisyo, hindi naman talaga worth it bilhin o gamitin ng tao. Ang pinaka-bottom line, gagamitin lang nila yung MLM o network marketing just to get people's money.
Kasi kunyari, napasali nga kita dahil sobrang galing ko magsalita, sobrang galing ko mag-present ng business, mababaliw ka hindi ka makakatulong, mapapasali kita. So sumali ka dahil dun sa business, not because of the products. And that's not how network marketing works. Kailangan, kaya ka sumali dahil maganda yung produkto. Bonus na lang kung gusto mong gawin yung business. Actually, I agree with that, no? Even hindi network marketing, there's a lot of business dyan na talagang merong magagaling magbenta. Pero minsan, sablay yung produkto. So, talagang masasabing mo nga talaga na scam sila kasi parang nag-overpromise sila pero nag-under-deliver sila. Yeah. Diba? Kunyari, magaling ka magbenta ng kotse pero yung kotse naman na binibenta mo, second hand, may sira naman pala, mapapabili ka. And talagang, di mo pwedeng sabihin scam kasi napabili ka pa rin talaga ng kotse. Yes. So, it boils down to the quality of product and service na meron yung isang company, no? Yeah. Before matawag na isa siyang scam. But, there's a lot of people, coach, na ako kasi, sumali ako ng network marketing. Ang pinakauna ko talaga is yung pinag-uusapan namin ni James kahapon, Uno. Diba? And yesterday, talagang sobrang baliw na baliw kami. Dahil nung nagkikwentuhan kami, parang nagpa-flashback lahat nung pangyayari. Ang pangalan ng training na yun, for sure sa mga nanonood ng mga taga-MLM, alam niyo Uy, to. Uno rin ako, bro. Uno ka rin pala? Oo, Spartans sa ako. Ortigas ka? Dapitan ako. Kaya Pares RRM pala tayo. ako. Okay. Ang pinaka gusto ko talaga when it comes to network marketing is mindset. Yeah. And when we talk about mindset, coach, kung ikaw is may bago kang nagiging member, nagiging part of your team, is ano yung una mong binibigay as a mindset dun sa mga nakakausap mo? Magandang tanong yan because I've been with the industry for 15 years. So I have tried many things, many methods. But end of the day, out of many trials kung paano ba gagawin sa mga bagong member, ano ba sasabihin, ma-mindsetin ba agad, nayayaman ka dito, kailangan hatawin mo ng todo. So, syempre, trial and error, ang ending kasi, product pa din. So, kasi pwede, kagaya nga ngayon, di ba, sobrang kalat na sa social media, sobrang daming gurus, mentor, panoorin mo lang, mamomotivate ka agad Totoo. Tama? So, ang dali ma-motivate. Pero yung consistency and yung sustainability ng motivation, hindi naman palagi po pwede. Attend ka ng mga seminar, nood ka lagi ng video, motivated ka araw-araw. It doesn't work that way kung wala kang produkto or serbisyo maganda. So ngayon, the way we do the business is we really educate people kung gaano kaganda yung produkto. Because you should be the product of your own product. Dapat user ka mismo. Dapat ikaw mismo alam mo yung epekto ng produktong ino-offer mo. Kasi kung ano man yung magiging effect sa katawan mo or kahit saan, kahit sa balat, hindi siya makokopya ng kahit sino. Kasi personal experience mo yun. For example, one of our flagship product is barley. Alam nyo ba, ang barley grass na ginagamit ng JC ay espesyal. One of the advice is barley. Then, sabi ko, oh my God, perfect. Sabi ko, I think I have barley pa. Sabi ko ganun. Barley has been in my radar for several years. I was actually pleasantly surprised, number one, with the taste, number two, with how fast it dissolves in water, cold water. I love cold drinks, right? When I first tasted it, that's the first thought that came to my mind, like, oh, I can actually do this every day. So ako, honestly, dati, hindi ako naniniwala sa mga kahit anong produkto pa. Depende kung ano yung nagustuhan ko. But this barley, I would say, sobrang taas kasi ng ng cholesterol ko, blood sugar ko, pati yung triglycerides, yung mga sa blood chem. So nagpa-check up ako. Alam mo na yung mga ganyan. Hindi ko alam yung mga dati. So nagpa-check ako, sabi sa akin ng doktor, gagraduate ka na Ken kasi sobrang taas daw lahat. So doon na ako na-bother. Doon na ako nag-worry at the same time. Parang kasi dati, hataw tayo ng hataw. Trabaho, puyat, minsan inom pa madalas. Fast food. Oo, kaya alam mo yon, kumbaga sirang-sira talaga yung health. Ngayon, naka-accumulate na ako ng wealth and then syempre mga assets. So doon ko na-realize, sayang tong mga to kung di ko alagaan yung sarili ko. And that's the time I realized na napaka-importante pala ng mga produkto na iniinom or ginagamit mo. And then, yung sobrang ganda ng effect sa akin ng barley kasi after 3 months, lahat ng matataas na grade na sabi ng doktor, close to normal na siya right now. I think mga point something na lang or mga onting mga adjustments na lang yung para maging normalize siya. And doon ko na-realize, sobrang lupit ng negosyo. Kasi nakakatulong ka talaga sa tao. Ako nga, natulungan ko sarili ko sa health. So, ang naging advocacy namin is, napakadami rin tao ng high blood, mataas yung sugar, mataas yung mga kung ano-ano. Diba?
kung ma-share ko yung produkto, makatulong ako sa tao at maganda sa kanya yung produkto, that's the time na pwede ko na siya ma-open sa business. Pare, may business yan. Yun yung pinagkakakitaan ko, kaya ganito nangyari sa akin. Hindi na kagaya nung dati na pare gusto mong magkakotse. Gusto mong yumaman. Walang ganun eh. Okay. Kasi sa totoong buhay, wala talagang ganun. Kahit anong pasukin mo, magtrabaho ka man, OFW, o mag-traditional business, o kahit ano pang negosyo right now, e-commerce man yan, o kung ano pa, or kahit sa mga trading, it doesn't work that way. Nagpapasukin mo siya, yayaman ka talaga bigla. Nagkakataon lang kasi, sa sobrang grabe ang content sa social media, ang nakikita ng tao, parang ang dali. Grabe, nagla-lifestyle lang siya. Lagi siya nasa travel, lagi siya nag-shopping. Yun yung nakikita ng tao, pero hindi naman nila nakikita yung pag-gisay ng umaga. O kaya pagkausap sa clients na nare-reject sila o nadi-discourage. No one will post that. Kasi para sa akin, mas marami, sigurado ako eh. Ikaw sigurado na-experience mo yun. Totoo. So nakikita ng mga tao sa social media yung resulta, pero yung proseso hindi nila nakita. So ngayon, na-inspire sila, gayaman na ako, magpapayaman na rin ako. Pero pagdating sa proseso, ginagawa na nila, doon na sila bumibigay. Ay, shit, ang hirap pala. Parang okay na sa akin yung dati. Hindi na ako mangangarap. Ang hirap pala. Of course, may mga taong humihinto, may mga taong tumutuloy. Lagi naman panalo yung mga taong tumuloy. Regardless kung mahirap, regardless kung nagsasacrifice sila, laging pagod, puyat, kasama yun eh. Kasi kung may madali sa buhay, edi lahat successful na. So, kaya nga yung pagiging successful o pagiging nasa taas, hindi naman yan makakamit ng lahat. Yun yung katotohanan na kailangan natin tanggapin. Naka-reserve yan para sa mga taong deserving because they thought or they think na deserve nila talaga yan, kaya kukunin nila whether they like it or not, para sa kanila yan. They will do whatever it takes to get that spot. Kasi ramdam naman yan eh. And I know, alam mo to kasi successful ka na sa pinapasok mo right now. Galing right? ako sa'yo eh. Alam kong alam mo to. From the very beginning, wala ka pang resulta, pero ramdam mo doon ka papunta eh. Totoo. Kaya hindi ka umihinto. So, kasi kita mo na yung vision eh. Yun yung kadalasan na kulang sa tao. Walang vision. Vision is something that you saw. Nakita mo na kahit wala pa. And that's the reason why you work hard day by day. It is simply because you really believe that you will be able to achieve it. Kasi nakita mo na yung ending eh. Ang problema sa iba, nag-uumpisa na hindi nakita yung ending. Kaya, hindi nila alam kung malapit na ba sila o malayo na sila. Eh, syempre, pag nakita mo na yung ending, kung ano yung resulta na pwedeng magkaroon ka, naka 1/4 ka na, tutuloy ka eh. Nakakalahati ka na, mas lalo kang gaganahan. Pag palapit ka ng palapit, mas lalo kang gaganahan. And I just found out, every time you achieve goals, naniniwala ako, sa akin lang to personal opinion ko, wala talagang contentment. Parang, kunyari, nakabili, aminin man o hindi ng mga tao, sasabihin, kontento na ako, kakabili na ng iPhone, may bago, bibili uli. Paano mo masasabing kontento ka na? Kasi you want something more. So actually, ang laging challenge dyan o laging debate is about contentment and satisfaction. Kasi syempre, pag pinag-usapan natin spiritual views, dapat maging kontento ka sa binigay ng Diyos. So, yung na-unlock ko yung difference ng dalawa, mas lalo akong ginanahan magtrabaho. Ako, totoo, kontento na ako sa binibigay ng Diyos sa akin. Kung sino man ako, dati pa. Kasi ito na yung pinakabinigay. But that doesn't mean hanggang doon na lang. Totoo. Because I'm not satisfied. Pwedeng kontento na ako, and yet I'm not satisfied. Paano satisfaction? Because naniniwala ako, since siya naman nagbibigay ng lahat, alam niya na mas deserve ko pa na mas maganda. Bakit ako magiging satisfied? Eh di mas lalo ako magpo-pursue because I want more. And nakatatak na lang din sa isip ko, the reason why I work hard, the reason why I hustle hard, to become a blessing to other people. Kasi wala naman choice eh. Yung blessing, resulta yan. Hindi yan yung tipong magdadasal ako, bigla ako makakatanggap ng blessing. Tinatrabaho yan. So, ngayon, trinabaho ko, kaya ako na-bless. And kaya ako nabe-bless para maging blessing sa ibang tao. And siguro yan yung hindi nakikita ng ibang tao, coach, no? Kasi totoo yun eh. Yung resulta is just a byproduct of us improving ourselves. Yeah. 'Di ba? Minsan nakikita nila, bumili naman ng bagong kotse, ang ganda na ng kotse, bakit bumili ulit ng another kotse? Ang hindi nila nakikita doon is
hindi lang to sa networking eh. As an entrepreneur, 'di ba? As isang negosyante, is tayo sobrang addict natin na improve yung sarili natin. Tama. And the way you talk kanina, and nakita ko improvement eh. Parang ikaw, di mo naman talaga gusto magbenta nung barley, pero gusto mong improve yung health mo. Yeah. So, na-improve mo yung health mo sa pamamagitan ng barley, kumita ka din sa pamamagitan ng barley. So, parang nagiging resulta lang lahat nung meron ngayon dahil dun sa addiction mo na hindi, gusto ko pa, mag-i-improve pa ako sa sarili ko. Tama. Di ba? Do you agree with that, Coach? Yes. Kasama to sa proseso. Kaya ako to pinagdadaan para mas maging magaling ako. Pag ako na naging mas magaling, mas mabilis ko makukuha yung resulta. Kumbaga, every time na may challenge, ready na ako dyan eh. Prepared na ako. Prepared na yung utak ko, may kakaharapin ako na hindi ko pa alam, pwedeng mahirapan ako. Pero tingin ko doon, kasama talaga siya sa proseso. Kasi syempre, pag nalagpasan ng isang problema, nag-grow yung isang tao. And every time you grow, no one can take away that growth from you. Yun yung pinaka-importante. Kasi most of the people, they thought failure na sila. Hindi, sa failure na yon may natutunan ka. At yung natutunan mong tawag doon, wisdom. At yung wisdom na yon walang makakanakaw sa'yo. Pwedeng mawala yung pera, pwedeng nawala yung oras, pero yung wisdom na yun, embedded na yun sa pag-iisip mo. Yung character mo. Yung character mo, hindi na yung mananakaw ng kahit sino. Yun nga yung sabi nila eh, no? Kapag naging milyonaryo ka, actually, bonus na lang yung milyon eh. Yung character mo, yung wisdom mo, yung mismong pagkatao mo, nung makabot mo yung milyon na yon, yun talaga yung pinaka-reward mo. Kasi it's very easy for you. Ako, I believe, itataya ko lahat ng negosyo ko kay Coach Ken. Di ba? Kahit tanggalin lahat. Okay, tanggalin yung OD, tanggalin yung Louis Vuitton, yung Gucci, tanggalin natin lahat. Bumalik ka sa zero, pero ikaw pa rin yan. Character mo pa rin yan, kung ano yung experience mo, wisdom mo, is, I believe, kaya mong ulit-ulitin. Tama, Coach? Yeah, kasi na-addict ako sa proseso eh. Nakaka-addict yung proseso in a way na naging motto ko sa buhay eh. I'm sure natatandaan mo to. If you master the process, you can repeat the results. Kumbaga, kaya ako naging addict sa proseso kasi pag na-master ko isang bagay, kaya kong ulit-ulitin yung resulta. And kung gusto ko man i-enhance yung resulta, i-enhance ko pa yung proseso. Eh, yung enhancement, unending siya eh. So, habang pinapaganda mo ng pinapaganda yung proseso, mas gumaganda ngayon yung resulta mo. And wala naman yung pagkakaiba sa pagsaing. Hindi ako marunong dati magsaing, pinagsaing ako. Siyempre, gaganyanin pa yung mahiwagang daliri, di ba? Pwedeng malata, pwedeng sunog. But what we do? We adjust. Pag malata, bawasan ng tubig. Pag medyo hilaw, dagdagan ng tubig. Pero, ito kasi yung pinaka-problema ng mga taong ayaw mag-try. They don't want to suck at first. Hindi, gusto nila magaling agad. Hindi eh. The reason why gumaling yung mga magagaling right now, it is because inumpisahan nila. You don't need to be great to start, but you must start to be great. Kasi yung mga magagaling ngayon, hindi magaling dati. Inumpisahan lang nila. Balik tayo sa pagsaing. Nung umpisa, hindi tayo marunong magsaing. Nagsaing ka ulit. Nagsaing ka ulit. Ano ginagawa? Ina-adjust. To the point nga, pag nagsasaing, iniiwan na lang, lalo na sa rice cooker. Kasi na-master na eh. Kayang ulit-ulitin. If that's the case, sa buhay o sa success, o sa negosyo, o sa career, o sa pagiging professional nila, kung ulit-ulitin lang nila and they will keep on enhancing it, they will get better results compared to before. And minsan kasi, baka sabihin nila, Coach, 5 years na ako dito sa trabaho. Inuulit-ulit ko lang yung ginagawa ko. Bakit parang walang nangyayari sa akin? Ibang usapan na yan. Ito yung mindset ng iba. Kagaya nga kasi ng social media, sobrang polluted na yung mga tao about success, pagyaman, pag-asenso. Kunyari, isang empleyado na 5 years na paulit-ulit. Yun yung pinili niya eh. Wala namang pumilit sa kanya mag-apply in the first place. Kaya lang sila napoprostrate. Kasi totoo niyan, wala namang kaso kung mayaman o mahirap kasi end of the day, mamamatay naman lahat.